Mga bro, mukhang tuloy-tuloy ang pagpapalakas ng presensya ng US sa Indo-Pacific. Kara-rating lang ng 3rd Marine F-35D Squadron sa Japan, pinalitan na ang mga lumang Hornet, at ito na ang malinaw na palatandaan ng tuluyang paglipat mula sa 4th Gen papunta sa 5th Gen aircraft. Ibig sabihin, mas advanced, mas deadly, at mas ready para sa anumang banta sa rehiyon. At hindi lang yan, mga bro. May isa na namang RC-135 Rivet Joint Spy Plane na ipinadala sa Kadena Air Base, pangatlo na ito ngayong 2025. Kung may dagdag na ganitong intel gathering aircraft, ibig sabihin mas matalas ang mata ng US sa South China Sea at West Philippine Sea. Hindi lang ito simpleng surveillance, kundi malinaw na mensahe na hindi nila hahayaang mangibabaw ang pananakot ng kahit sinong bansa sa rehiyon. Ang matinding air presence ng US sa Japan ay indirect security boost para sa atin. Mas mabilis ang response time sa anumang posibleng tension sa WPS, at may karagdagang deterrence factor laban sa anumang agresibong galaw ng China. At isipin nyo to, kung ganito kalakas ang air power na nilalagay ng US sa Japan, paano pa sa Pilipinas kung sakaling palakasin natin ang ating defense agreements? Hindi imposibleng magkaroon ng mas maraming joint exercises, mas advanced na equipment, at mas mataas na interoperability level sa pagitan ng PAF at US Air Force. Malamang sa malamang, mas modernong assets ang pwedeng ilagay sa mga EDCA sites natin. Pero syempre mga bro, hindi natin pwedeng iasa lahat sa US. Habang lumalakas sila sa rehiyon, dapat tayo rin mismo ay naghahanda. Ang modernization ng ating Air Force ay dapat tuloy-tuloy, at dapat magkaroon tayo ng sariling surveillance at strike capabilities para hindi tayo laging nakaasa sa iba.